Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng GMA News. Update ito sa nangyaring sagupaan, nagkasakitan ang mga rallyista at mga pulis sa harapan ng Batasang Pambansa. Okay. The Quezon City Police District will take legal action against militants who staged a rally outside the Batasang Pambansa on Friday morning, saying 8 of its cops were injured when tensions rose between the protest action that condemned alleged anomalous flood control projects. In a statement on Friday evening, the Quezon City Police District said appropriate legal actions shall be pursued to establish accountability as an investigation is already underway. Okay, so kawawa naman ang ating kapulisan. Kasi kung ano-ano na lang ang ibinabato ng mga rallyista. Okay, basahin ko lang itong article According to an earlier report by Isa Aventado Omali on Super Radio DZBB, protesters threw mud and paint, yung pintura, at the phalanx of policemen in front of the south gate of Batasang Pambansa. Militant groups including Bayan Muna, Kabataan, and Gabriela had gathered there to seek accountability over the alleged flood control anomalies wherein the names of several lawmakers have been dragged into controversy. The House of Representatives conducted a hearing on the budget of DPWH on the same day of the rally. So, Abidanyo's report said the protesters soon left and dispersed without incident. The Quezon City said about 300 individuals participated in the rally, which it said was conducted without proper permit and obstructed traffic. In fulfillment of its mandate to maintain peace and order, the Quezon City Police District deployed personnel who managed the situation with maximum tolerance. Despite this, some protesters became aggressive, resulting in injuries to 8 police officers who were lawfully performing their official duties. Yan po ang pahayag ng Quezon City Police District. So, ayun. Saludo tayo. Ako, talagang maximum tolerance ang inobserve ng ating kapulisan. Itong mga militanting ito, mga kaliwa, yan na talaga ang trabaho nila. Gusto nilang magkagulo ang gobyerno. Kaya sana, maging maingat ang ating kapulisan. Sana, hindi tayo maparihas sa Indonesia na kung saan may namatay na delivery rider. Hindi yon protester, hindi nagrally, yung nagtratrabaho lang para mapakain niyang pamilya, nag-deliver lang ng pagkain, sinagasaan ng armored police vehicle. I don't know kung sinadya or aksidente. But yun na po ang mitya ng very violent protest all over Indonesia. So parehas sa Pilipinas korupsyon, talamak. Nagrally ang mga estudyante. Dito, mga estudyante rin ito. Mga kabataan ito, estudyante lang. So, solusyon dito talaga is maximum tolerance. And again, I commend our PNP. They're just doing their job. Kawawa yung 8 nasugatan. Lalahanin natin itong mga kaliwa for 55 years gusto nilang pabagsakin ng ating gobyerno. Kaya uulit-ulitin pa nila ito. Gusto nilang magka-Indonesia style tayo. So sana walang
walang makalas na buhay, lalo na sa mga protesters. Kasi pag may mangyaring masama sa mga protesters, ang taong bayan, kahit makakaliwa yan, nakikisimpatya ang taong bayan. Marami akong nabasang post. Sabi, ito, dati galit ako sa mga ralistang yan. Ngayon, natutuwa na ako. Ito ang gustong-gusto ko. Kasi sila yung matatapang eh. Ang mga Pilipino ngayon, galit sa korupsyon, kailang hanggang social media lang matapang. Hindi pa nakabot yung punto na ang Pilipino, galit man sa korupsyon, hindi pa niya kayang pumunta sa lansangan para atakihin, batuhin ang mga pulis. Ayaw pa. Sa Indonesia, sobra 1,000 na ang naarestong mga protesters. Bakit? Puno na ang salop eh. Bahala na. Kasi hirap na rin sila doon. Ngayon, ang Pilipino, hirap na hirap din. Kailan kaya pang magtiis. So, sana hindi maulit. Hindi tayo maging Indonesia kasi ang economy ng Indonesia ngayon apektado na. Yung stock exchange nila bumulusok na, yung index na tinatawag wala na. Investors confidence wala na, nag-aalisan ng mga negosyo doon. Kaya wag nating pabayaang maging ganun tayo. Ganyan na lang muna. Sa social media na lang tayo. Bashing. May nagagawa rin ng bashing. Tignan mo ang Diskaya, nagmamakawa na. Huwag nyo nang idama yung aming mga anak. Wala silang pakialam. Inosente sila. Kami lang mag-asawa ang inyong ibas. Ganon din. Yung Claudine Ko, nagmamakawang kanyang tatay na huwag idamay ang aking anak. Inosente siya. Dine-activate ang kanilang mga social media accounts dahil hindi na nila makayanan ang pambabas ng mga netizens. Okay. So, mayroon pa bang mga susunod na rallies? I believe so. Tuloy-tuloy na yan, sasakyan ng mga makakaliwa. Although, ulitin ko, tama yung ipinaglalaban. Laban ng lahat ito. Laban sa korupsyon. Yun lang, kung marahas na, hindi na pwede. So, dapat within the bounds of law. Yung magsisigaw, rally, freedom of expression, wag lang yung manakit. Kung manakit ka, hindi pwede. So, ito, sampahan sila ng kaso, but I don't know kung may magagawa ba yung kaso-kaso na yan. Hindi na tatablan yan ng mga kaso-kaso. Kasi mga patapon na ang mga yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin, sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na anak ko sa area sa kapihan ni Miko. So karon magtanom siya sa kape, so ako siyang bisita. So gimix na daan og puradan og iti. Mix na ni kay para di makakuha ng akong tanom nga kape. 600 na. 100. Ayun lang na eh. Bawas may karisod ba? Tanom may kape kay pag harvest makakuha sa mga anak. Ug mo na ni ang unang tanom ni Miko nga kape, nindot kaayo. Kapin pa isa ka bulan. Maayo ko igtubo. Nindot kaayo nga kape, Kini among tanom nga kape 14,550 na ni kasidling, tag 25 pesos ang kada usa. So 29 mi ka pamilya. Nindot kaayo nga kape, Sa kabulan pa na. Sa pagkabulan iya. Magbuha pa karong pizza 3.
salamat sa Ginoo nga nakatanom aning kape. Nagsuportar aning kape. Salamat kayo, dako kayo salamat sa Ginoo. May sa mong kalisod. Oo, salamat kaayo. Lapod mi sa mong mga anak. Makarabis mi sa mong mga tanom ng mga kape.